Sige. Hello, Owan. Good afternoon po. Okay, Owan, game na, game na. Feel ko naman ay malakas ang internet ko. So, ito yung ating last topic na. Gusto ko na kasi matapos at maraming kagaya last week, nope. Last week ng November is walang pasok kayo, walang klase kasi foundation, di ba? Eh, ala, basta gusto ko lang matapos na tayo sa discussion para marami kayong time na makapag-review and hindi nyo madadahilan sa akin na ang dami po kasi mga requirements sa ibang subjects, marami pong pinapagawa kaya hindi naka-review. So gusto ko kasi kayo makabawi sa finals dahil pakunti lang din naman ang nakapasa no midterm. Okay? So ito last topic natin, free energy and equilibrium constant. Meron pa akong may papagawa sa inyo. Di ba last time, may pinagawa din ba ako sa inyo na activity about sa two-component system? Wala po, ma'am. Ay we, saan tayo natapos last time? Pero na-discuss ko yung Gibbs free energy and yung mga component system. Na-discuss ko? Mayo, na-discuss ko? Ano po yun, ma'am? Na-discuss ko ba yung yung mga component system? Hindi po, ma'am. Yung mga Eh, solid gas system po. totoo ba? Opo, Ba't parang ma'am. nahuli kayo? Gawa Wait. ng hindi po kasi tayo nakapag-klase last time at ano po, mahina po ang internet. Kaya po siguro nawalan po tayo ng isang meeting. Pero alam ko, ahead pa nga kayo kasi masipag ako sa inyo mag-discuss eh. Ang O5 talaga ang late sa akin. Wait, sarapin ko na lang. 7 point. So let's proceed using the Q MCP delta P, no? Para makuha si T. Okay, check nyo yung mga available parameters. You have your gas and you have your G1, no? Eto, na-discuss ko na sa inyo yung, di ba may pa-assignment ba ako sa inyo na sasagutan? Wala din po, ma'am. Yung hindi ko ba na-discuss? Oo, tanda ko na. Yung gives free energy na table na pinapasolo ko yung merong entropy, enthalpy, tsaka yung comments on reaction, tama? Tapos, yun ba yung last na discussion natin? Ito yung sa face-to-face eh. Opo, ma'am. Ayan po. Pero ito, hindi ko pa ito na-discuss. Tingnan niya. Ito. Balik tayo dito. Kapag yung CQ as 30 equals 5,
Wait lang, ayaw naman mag-present. Wait, ulitin ko. Ayan. O, hindi ko pa ito na-discuss. O1? Hindi pa Okay, po, ma'am. narinig ba? O siya, sige. Kung hindi pa, so discuss ko muna to. Ito naman is 9 slides lang. So we have the give space rule. So meron tayong sa give space rule na mga 1 component system, 2 component system, mga multi-component system na madidiscuss. So dito sa give space rules natin, ito yung number of intensive variables that must be defined to determine the state of the system. So dapat malaman natin tong mga intensive variables. So ano ba yung mga yan? So ito possible yan ay yung mga temperature, yung pressure natin, yung concentration, or di kaya composition. Kasi sa mga graph naman na makikita nyo, like yan, mga ganyan, makikita nyo na ang label niya minsan is temperature, then pressure, or di kaya pressure, temperature, minsan pressure, and then composition niya. So yun yung tinatawag natin na mga intensive variables para malaman natin kung ano ba yung state ng ating system. So dyan natin malalaman kung siya ba is one component system, two component system. Okay, from the start naman, na-explain ko na tong variables. So we have the extensive and the intensive. Ito yung differences niya nung sa matter natin. Same lang naman dito. So kapag sinabi natin extensive, nakadepende yan sa dami ng amount ng ating matter or sa quantity. Kapag ka-intensive naman is hindi siya nakadepende sa dami ng amount ng ating matter. Pag extensive, nakadepende po yan sa quantity or sa dami ng amount ng ating matter. Then kapag intensive ay hindi po yan nakadepende sa amount ng sa amount ng ating matter or sa ating quantity. Tanda pa yung extensive at intensive. Yes po. Next, kapag sinabi namang state, so ito is yung pag-alam kung ilan ba lahat or ano ba yung mga variables na meron yung ating system. So like nga sabi ko kanina, yung mga variables, dapat malaman nyo kung may pressure ba yung system natin, may temperature ba, may composition ba, or concentration. Sa give space rule, we have the formula na F is equals to C minus P plus 2. So kapag sinabi natin F is number of intensive variables na kailangan natin ma-define. So dito, malalaman kasi natin kung ilan ba yung system natin. So yung C natin is number of components, yung P is yung number of phases, and then yung 2, yung constant. So hindi yan magbabago. So meron tayong formula na F is equals to C minus P plus 2. So gamit yung formula na to, malalaman nyo kung ilan ba or ano bang component yung system natin. Kung siya ba is naka 1 component or naka 2 component, naka multi-component. Okay. So halimbawa ng ating 1 component system is yung water. Kasi sa water naman, nahahati yan sa tatlo. Meron tayong solid, liquid, and gas. Yung water natin, pwede yan maging ice. So solid yun. Yung water natin, liquid. Then yung water natin, pwede din siyang mag-turn into gas. So kapag sinabi kasi natin 1 component system, so ito yung kanyang magiging diagram. Phase diagram ng water. So dito, mapapansin nyo na siya is one component system. Kasi kapag ka one component system, 2 variables lang yung binabanggit dyan. So dito kasi sa one component system natin, meron tayong pressure and temperature lang. Pero kapag kaya nadagdagan pa ng isa pang variable, maaari na yan tawagin na 2 component system. So dito sa phase diagram ng water natin, ito yung triple point kung saan dyan magmi-meet yung tatlong yan. So kapag humaba pa yan, pansin nyo naman, itong part na to is yung ating ice. Dito nagiging solid yan,
And then itong part na to is magiging liquid, and then ito yung vapor or yung gas natin. Okay? So kapag ka two-component system naman, ito naman yung component system natin kung saan yung mga composition ng lahat ng phases natin can be expressed in terms of two substances lamang. Kaya siya tinawag na two-component system. So meron din tayong formula for two-component system. Same lang naman siya nung kanina. So, F is equals to C minus P plus 2. Since two-component system nga, edi yung sin natin magiging 2 na yan kasi two-component system. Minus P, so hindi pa kasi natin alam kung ilan ang phase, pero dito, ang minimum na phase kasi is 1. Kaya ilalagay natin na ang value natin yan is 1. And then, plus 2, ito naman ay constant. So, hindi muna natin ilalagay muna yung 1 ha. So, kung, kasi pag nilagay nyo na yung 1, baka magtaka kayo, saan nanggaling yung 4 minus P? So, 2 minus P plus 2, combine nyo lang yung like terms, 2 plus 2, 4, then minus P. Nagagets na habol tong part na to? Paano naging 4 minus P? Oy, gets nyo ba? O2, paano naging 4 minus P? Ay, O2, O1. Apo. Ha? Oy, naintindihan ba? Paano yung iba? Baka ako'y magtawag. Sumagot kayo. Pag wala ako naririnig na sumasagot, magtatawag na lang ako. Okay, sige. Next. So, magiging 4 minus P yan. So, since ang minimum kasi natin na phase is 1, so, ang magiging formula na niyan is F is equals to C minus P plus 2. Ilagay na natin yung value na 1. So, magiging 4. 4 minus 1 is equals yan sa 3. Kaya dito sa two-component system natin, maaari tayong magkaroon ng 3 variables that would be necessary para ma-describe natin yung system. So ano ba yung 3 variables na yun? So yung dalawa kasing variable kanina is temperature and pressure. So yung patatlo dyan is yung ating concentration. So yan ay tatlo na yung ating variables. Yung patatlo ay yung concentration. Next. Sa reduced phase rule naman, meron tayong formula na F prime is equals to C minus P plus 1. Ito kasing reduced phase rule is sa two-component system yan. So, kaya yung component natin dito is naka 2. Then, minus P plus 1. So, meron tayong formula na 3 minus P. Sa two-component natin, ang solid-liquid equilibrium, nahati yan sa dalawa. So, yung two components na miscible sa liquid state, ibig sabihin, nami-mix, nagiging homogeneous na yung phase niya. And then, yung isa naman is two components that are partially miscible. Ibig sabihin, hindi siya lahat nahalo or nami-mix dun sa ating liquid state. So, dito sa kabila, itong two components na kung saan lahat siya ay na-mimic sa liquid state, nahati din yan sa tatlo. So, yung una natin is two-component system that are not miscible sa solid state and form a eutectic mixture. So, kapag sinabi natin eutectic mixtures ay easy to melt. So, madali yan na mag-melt. Again, yung sa two components that are miscible in liquid state, meron pa siyang two components that are not miscible sa solid state, and then nagpo-form naman siya ng eutectic mixture. Then yung pangalawa natin is two components form a stable compound with congruent melting point. Then yung letter C natin is kabaliktran lang ng ating B. So two components form a compound with an incongruent melting point. Okay, kapag sa eutectic system naman, so sa binary system natin in which yung two components are miscible in all proportions in the liquid. So, ibig sabihin is nagmo-mold o nagme-melt yan. And these components do not react chemically. So, since nga natural naman ang pagme-melt niya, kaya hindi siya nagre-react chemically. So, it is done naturally talaga. So,
So each component, meron siyang property of lowering each other's freezing point. Since nabigkas yung freezing point, alam naman natin na ang freezing point ay temperature kung saan yung liquid natin is magto-turn into solid. Magaya na lang ng water natin kapag siya nilagay sa freezer is nagiging ice. So, magiging solid yan. So, sa eutectic mixtures natin, yung solid solution of two component natin, which has the lowest freezing point of all the possible mixtures of the components. Then, meron tayong two-component system. Ito, i-analyze nyo to kasi didiscuss ko na lang to sa face-to-face para ma-meet ko pa din kayo. Okay? So, makikita nyo sa inyong manual, ito, two-component system natin. Gawin nyo yan, then pasa nyo sa akin next week. Okay? I-discuss natin yan. Pati, ito, kung medyo malabo pa. Meron pa kasi yung, iba na hindi nakasama sa PowerPoint. So, i-discuss ko na lang next meeting sa face-to-face. Okay, para kahit paano ay may mapag-usapan pa rin tayo. Okay, O1 ha. Naintindihan, pakigawa tong activity since yung itong part na to ay nakalagay naman dyan as activity and may mahaba pa siyang space. So, para doon yung ilalagay yung inyong explanation. Okay? Next natin is, nakahabol ba kayo? Kahit paano naman, medyo na-gets nyo ba? Ito lang naman kasing give space rule na yan is para malaman nyo kung ilan ba ang magiging variables nyo sa inyong system. Para ma-identify nyo din kung ano bang state ng system meron siya. Next. Wait lang Ayaw mag-stop ba? Gusto ko na kasi matapos ating discussion dahil nagiging busy na naman ang ma'am kasi may planter tayo, then patapos na ang SEM, so busy na sa paggawa ng mga finals and requirements, baka magkaroon pa ng mga defense, baka kasi hindi ko kayo lalo ma-meet. So, yung time na yun is ginagamit ko na para tayo ay makapag-discuss. Baka mamaya, mga ilang next week, baka naman napakahina na naman ng wifi. Wow, nakabilis siya.
Okay na. So, dito na lang sa isang phone. Mas pumasok po isang phone kaysa dun sa isa. Okay. Next topic is free energy and equilibrium constant. So, dito sa part na to, itong free equilibrium, free gives energy and equilibrium constant. Malalaman natin yung relationship ng dalawang yan. So, dito sa graph na to, we have the free energy and yung ating pure products. So, ito yung reactants natin, and then ito yung pure products. Then, yung part na yan, yung may line na yan, is free energy yan. So, dyan natin malalaman kung saan ba maglalay yung ating line. Kung papunta ba siya or favor ba siya sa reactant or favor ba siya sa malalaman yung equilibrium constant natin, yung ating K. So, tandaan nyo yung equilibrium constant natin is yung K. Makukuha natin yan kapag alam natin or meron tayong value ng standard Gibbs free energy. Standard change in Gibbs free energy. So, kapag given niya, malalaman niyo na kung ano ba ang ating equilibrium constant and ano ba yung pwede nating i-conclude sa kanya. So, meron tayong formula na standard change in Gibbs free energy is equals yan sa negative R PLN K. So, yung R natin is yung gas constant na naka-joule. Naka-joule per K mole. Yung temperature natin, since yung universal gas constant R natin is naka-Kelvin, so dapat yung temperature is naka-Kelvin din. Kasi ang tendency natin, kaya ina-align natin yung mga unit is para makapag-cancel tayo. Then, yung K nga is yung ating equilibrium constant. Ayan. So, paano ba nakuha itong formula na to para sa equilibrium constant? In-equate lang naman yung formula natin kanina na delta G, standard change in Gibbs free energy is equals yan sa negative RT LNK. So, since ang kailangan kasi natin na ma-equate is yung equilibrium constant na K, so i-divide natin yan both sides sa negative RT. So, negative RT. So, makakancel yan. Tingnan nyo lang kung ano yung sinusulat ko. So, matatanggal or makakancel yung negative RT sa kabila. And then, magiging ganito na yung kanyang formula. Negative delta G RT. Yan. Since K nga, ini-equate natin, ang gagawin natin dyan, since Ln, magiging ganito na lang siya. K is equals to, kung tandaan nyo sa integral natin, kapag may Ln, magiging ganito na siya. E raised to negative G over RT. So, ito yung ating formula na sa pagkuha ng equilibrium constant. Nakuha nyo yung derivation ng ating formula? O1? Yes po, ma'am. Okay, O1. Hindi ko maintindihan kung kayo ay nakakaintindi ng dinidiscuss ngayon or baka kasi kayo tulog na. Sige, magtatawag ako. Hi. So, yung ating standard change in Gibbs free energy and equilibrium constant, we have the formula nga nito na standard change in Gibbs free energy is equals to negative RTLNK. Kapag kunwari, given yung ating standard Gibbs free energy, and then ang kanyang value is less than 0, so yung magiging value ng ating equilibrium constant K is mas malaki yan sa 1. So, ibig sabihin, products are favored. Ito yung magiging conclusion nyo. Then, kapag yung delta G natin is mas malaki kumpara sa 0, ibig sabihin, yung equilibrium constant natin for K is
natin is magiging less than 1 siya. So, ibig sabihin, reactants are favored. Pero kapag yung ating standard Gibbs free energy is 0, matik na ang value ng ating equilibrium constant is 1. And ibig sabihin nun, yung reaction natin is nasa equilibrium position. Ulitin ko ha. Kapag yung standard Gibbs free energy natin is malaki, ibig sabihin nun, ang value ng ating equilibrium constant is liliit. Basta magkabaliktad lang yung dalawa. Pero kung maliit naman ang ating Gibbs free energy, ibig sabihin, mas magiging malaki ang value ng ating equilibrium constant K. Then kapag siya is nasa 0, yung ating Gibbs free energy, matik na magiging equal sa 1 yung ating equilibrium constant na K. So, last assessment natin for chapter 4, we have itong assessment number 3. Okay. So, base doon sa sinabi ko, makikiulit. Wala kasi nasagot sa O1, kaya hindi ko maintindihan kung For number 1, nagigets ba. we have 1 kilogram per second of nitrogen. Nitrogen gas initially at 101 kPa and 300 K. O sino matapatan ng kamay ko According to the process, PV raised to 1.2 Si Jeruel Evangelista. calculate the power necessary to compress the nitrogen to 140 kPa. Ano yung relationship ng dalawang Pag, ano pag natin? malaki po yung Gibbs free energy free at yung energy. ating equilibrium constant. pag mas malaki Tinawag po na yung ako, wait lang. Sino nga yun? Meron tayo mas complete. Si Jeruel Evangelista. po ma'am, pag malaki po yung Gibbs free energy, mas maliit po yung Binigyan tayo ng equation na PV raised to 1. mas maliit po yung equilibrium constant. Equal to C, no? Then P1 Nasaan na si Jeruel equals Evangelista? Ma'am, nasa Yan, hindi ko narinig. Wait lang. that is already Yan, okay na. then P1 is equal to 200K. So, value natin. Ulit. Narinig ka na. P2 as 1/4 Jeruel. kPa. So, this is under polytropic process. Pag malaki po yung Gibbs free energy, You can maliit po see that yung the value of our equilibrium constant. 1.25. Ano? Pag maliit Okay. naman po yung Gibbs free energy, malaki naman po yung equilibrium constant. Sige. Eh, paano kapag zero ang ating Gibbs free energy? Ano magiging value ng ating equilibrium constant? 1 po. Okay, sige. Thank you. So, yun lang yung relationship ng dalawa. Mamaya is, meron pa yan, madudugtungan lang ng isang column para sa conclusion niya. Next, ito, paano ba natin makukuha yung equilibrium constant gamit yung given formula kanina? So, dito, calculate the value of K at 298 Kelvin for the following reaction given that yung ating standard Gibbs free energy is negative 32.96 kilojoule per mole. And then, given naman yung ating chemical reaction dyan. So, gamitin lang natin yung formula na LNK is equals to negative standard Gibbs free energy over RT. Since yung ating standard Gibbs free energy dito, mapapansin nyo is naka-kilojoule siya. Pero, ang unit kasi ng R natin dyan is naka-joule. Ito. Ayan. Ang unit ng R natin is naka-joule per K-mole. Ibig sabihin, i-convert na natin yung Gibbs free energy natin kanina. Kaya siya naging 32,960 kasi itinines lang natin sa 1,000. So, magiging negative 32,960 over ang gas constant natin is 8.31 joule per mole Kelvin times 298 Kelvin. So, magiging sagot nyo dyan is 13.3. Then, kapag nakuha na natin yung L and K, i-equate naman natin yung K. So, magiging K is equals to E raised to doon sa nakuha nating sagot na 13.3.
So, magiging sagot nyo dyan ay magiging 5.97 times 10 raised to 5. Then, check nyo yung ating Gibbs free energy, yung standard Gibbs free energy natin. Yung ating standard Gibbs free energy is negative siya. So, magiging delta G is equals, yung ating standard Gibbs free energy is less than 0. Kaya dapat yung ating K dyan ay greater than 1. Magkabaliktad. Since naka-negative yung standard Gibbs free energy natin, ibig sabihin maliit yung value niya. Kaya yung equilibrium constant natin is malaki yung value. Magkabaliktad yung dalawa. Okay. Nagets nyo ga? Ma'am, paulit. Ulit. So mapapansin nyo sa sa problem natin ay yung ating standard Gibbs free energy is naka-negative. So ibig sabihin, delta G is less than 0, mababa ang value ng standard Gibbs energy. Kaya dapat ang makukuha nyo dyan na equilibrium constant is greater than 1 or malaki ang value ng K natin. So mapapansin nyo naman na align siya dun sa ating sinabi na table kanina. Malaki yung value niya. Nagets nyo yung relationship ng dalawa? Sa paglaki ng Gibbs free energy, sa pagbaba ng equilibrium constant, sa pagliit ng ating Gibbs free energy, sa pagtaas naman ng ating equilibrium constant. Gets ga? Gets na? Nakuha? Mayo? Ma'am, bakit iba po ang nalabas sa aking sagot? Ang Bakit? nalabas po sa akin ay 603,000 po. Tayo, testing ko nga. Sige po. Wait lang. Negative 32. So we have number 2. For number 2, so we have your P1, P2, Ay. P1, P2. Completus regards na ano. So, kaso, ang we have natin is Q, diba? Tama naman sa akin, 13.309. Baka nakalimutan mo yung negative sign natin. C and delta. So, you can see, pwede Tapos, na- pag ni-raise siya, wait lang. Sige, testing natin. Yung M naman is kailangan natin is kilojoule per kilogram. So, C Oo nga, no, mali. Hindi ito yung value niya. Ang sagot dyan is yung K natin equals yan sa 603,047. So, gagawin po Yan, hindi ko na muna ilalagay yung decimal ha. Ayan, sige, hanggang 2 decimals lang. Ayan, so, ganun pa rin naman, mas malaki pa rin yung K natin sa 1. Okay? Apo, ma'am. So, huwag nyo ito pansinin. Mali lang yan. So, 603,047.06 ang value ng K, which means is mas malaki pa rin yung value ng K natin. So, ibig sabihin nun, naglalay siya to the right. Ibig sabihin, favor siya sa products natin. Mamaya, malalaman nyo din yan kasi may table naman tayo, may summary na tayo dyan. Next. Of P2 over P1 Ano over yun? Yun lang din naman yun. of P2 over P1 all raised to negative 1. Ano ba pagkakaiba ng ating standard Gibbs free energy at ng ating change in Gibbs energy lang? Diba kanina meron tayong ganito? Yan. Ibig sabihin standard yan. Pero kapag ganito, change in free energy lang yan. So sabi dito, since yung free energy natin, yung change in free energy is actual talaga siya, actual free energy of the reaction at a given composition, so it changes over the course of the reaction. So ibig sabihin, kapag ka naman siya standard, hindi yan nagbabago. Unlike nang sa change in free energy natin na nagbabago siya. Depende sa kanyang reaction. Pag standard, same lang ang magiging value niyan. Okay? So yung free energy natin can be calculated for non-standard conditions at any point in the reaction. So yung non-standard natin, so recall lang natin na kapag yung delta G natin, standard change in Gibbs free energy equals yan sa negative RTL and K.
Pero kapag tayo nasa non-standard conditions na, yung free energy natin magiging ganito na. Change in free energy is equals to standard gives free energy plus RT ln Q. So, itong Q na to is yung ating reaction quotient na tinuro nung sa ating QQ nun. Kumbaga yung product over the reactant. Yung may makikita kayo na nakaganito. C, D, tapos A, B. Depende yan kung ano yung binigay na reaction, chemical reaction, C plus D. Diga. So, yan yung sa ating reaction quotient. So, important yung ating standard gives free energy versus yung change in gives free energy. So, kapag standard, yan yung merong bilog sa taas. So, for standard conditions lang siya and always has the same value for particular reaction. So, hindi siya nagbabago. Same lang lahat ng value niya. Pero kapag ka-change in free energy lang siya, so actual siya, nagbabago yan depende kung ano yung sa reaction. Depende kung siya ba is nasa non-standard condition din. Yung Q natin over N, Cn delta T. Q over N equals to Cn negative 0.48 116 times yung two temperatures. Ayaw magbura. Minus 28. So your Q over N Ayan. will be So, may mga reaction tayo dito, mapapansin nyo. And then, given naman yung kanyang standard gives free energy na nakakilojoule per mole. So, dito pa lang, makikita nyo na positive ang ating gives free energy sa number 1 at number 2. Lagyan natin ng number. So, since positive yan pareho, dapat yung inyong equilibrium constant is mababa ang value. Since positive to, kabaliktaran nga, magiging mababa to. Kung mapapansin nyo, mababa naman talaga yung value niya since naka-reach siya sa negative 25. So, yung K natin dito is less than 0. Then, yung ating standard gives free energy natin dito is mas malaki. using ito. So, dito naman sa 3 and 4, sa 3 and 4, pansin nyo, negative ang value ng ating standard gives free energy. So, mababa ang ating gives free energy. Kaya dapat yung inyong equilibrium constant ay mas malaki sa 1. Hindi pala to 0, 1 yan ha. 1 yan. Okay, so let's proceed. So, tama naman since mapapansin nyo sa kanyang sagot or sa kanyang given na number is, value is, naka positive 5 naman siya. So, positive naman to lahat. Pansin nyo? Pansin nyo ba? So, paulit-ulit lang ulit yung explanation ko. So, kapag the more than negative yung value ng ating gives free energy, lumalaki yung magnitude ng ating equilibrium constant. Pero kapag nagiging positive yung ating standard gives free energy, lumiliit yung magnitude ng ating equilibrium constant. Nagigets ka? O, 1 gets? Walang tanong? Ma'am, pwede po pa ulit po, medyo naguluhan na po. Okay, sige. Ulitin ko. Dito sa 1 at 2, mapapansin nyo na positive yung ating given na standard gives free energy. Positive. Kapag ka positive yan, dapat ang inyong mga magiging value ng equilibrium constant nyo ay magne-negative siya or mababa sa 1. Dapat mababa yan sa 1. So, tama naman siya. So, dito, ang masasabi natin, the more than positive yung value ng G natin, mas lumiliit pa lalo yung ating equilibrium constant. And then sa number 3 and 4, kapag ka negative ang inyong gives free energy, magiging positive yung inyong equilibrium constant. Ulitin ko ha, kapag ka yung ating standard gives free energy is lumiliit or nagiging negative siya, bumababa yung value niya, yung equilibrium constant nyo na K ay tumataas yan. So, mas lumalaki siya
sa 1. Nahihigitan niya yung 1. Okay, gets niyo? Okay? Nahabol? Pero yung sa dalawa, no? Kuha muna tayo ng isa. Sige, pwede na yung delta U. Sige, lipat Okay, na. para muna tayo mahirapan. Um, So, for delta U is Ito yun. MCV delta T. so, kapag ka nasa spontaneous reaction tayo, kapag ka yung ating Gibbs free energy is maliit, di ba lumalaki nga yung value ng K natin. Kapag maliit ang Gibbs free energy natin, lumalaki yung value ng ating equilibrium constant. So, ibig sabihin nun, ang line graph niya is papunta sa product. Mas favored siya sa product. Kaya mapansin nyo dito yung line niya. Yan. So, pumatak siya dito, mostly product, kasi ito yung part na product. Makikita nyo naman na hindi na siya, wala na siya sa kalahati. Kumbaga, ito na yung kalahati niya. Yeah, dumami na ang linya. Wait lang. Ayusin ko lang. Baka kayo maguluhan. Kunwari, ito yung gitna niya. Yan. Ito yung equilibrium niya. Yung pinaka-zero, yung pinaka-gitna. So, mapapansin nyo naman, lumampas na siya and papunta na siya dito sa pure products. Kaya diyan, yung ating equilibrium dyan is maglalay mostly sa product. Pero kapag ka yung ating Gibbs free energy is malaki ang value, ibig sabihin, lumiliit ang value ng ating equilibrium constant. So, kapag lumiliit ang value ng ating equilibrium, papunta yung graph niya sa reactant. Pakabila naman siya. And then mapapansin nyo, yung ating equilibrium na yan, yan. Ito naman yung pinakagitna din niya. Maglalay siya dito. So mapapansin nyo, nasa reactant na side na yan. Gets nyo? Basta ito yung parang sa equilibrium natin. Tapos, kapag ka siya is pumapatak doon, kung saan siya parang mas favored, yun yung sasabihin nyo. Agaya dito, dito siya favored sa reactant. Ito yung pinakasasauluhin nyo ha. Pinakita lang dyan yung graph kung ano magiging itsura, kung positive ba or negative yung mga equilibrium constant nyo makukuha. So, ito yung pinakasasauluhin nyo. Nandyan ba yun sa manual? Nasa manual nyo, kung wala pa screenshot na lang para meron kayong copy. Okay na? Okay. Uulitin ko lang ulit yung sinabi ko kanina. Kapag yung ating Gibbs free energy is maliit or nag-negative na siya, ibig sabihin yung equilibrium constant natin is lalaki ang value niya. So, magiging K is greater than 1 na. Ibig sabihin nun, ang magiging conclusion nyo, mostly products na siya. Yung graph nyo is maglalays na yan to the right. So, ito yon, maglalays to the right. Yung una. Ayan, ito. Either or, i-convert natin yung isa kasi ito, Yung binilugan ko. BTO, ito nakaput pound force. No? So, multiply na lang natin ito. So, kung naka-BTO ito ay naka-pound force. So, Next naman, kapag yung Gibbs free energy natin is malaki ang value niya, naka-positive yan. Kita nyo, naka-positive sign. Ibig sabihin, yung equilibrium constant nyo is magne-negative yan or mas maliit sa 1. So, magiging K is less than 1. Ibig sabihin, ang inyong i-conclude dyan is mostly reactant siya and maglalay siya to the left. Ang magiging graph niyan is yung pinakita ko din kanina. And then, pero, kapag yung ating Gibbs free energy ay equal yan sa 0, yung K natin mag-i-equal sa 1. So, it is neither reactants or products favored. Hindi natin masasabi kung nasa products ba siya or nasa favored since siya nga is nasa equilibrium position. Sa ulihin nyo to ha. Para pag nakuha nyo yung equilibrium constant natin, meron kayong nilalagay na conclusion. that is BTU per pound Okay na? Na-screenshot nyo na? times negative 1,000. Nakahabol ka? 0.65 Ato, hindi ko na to binura ha. over n equal to negative
Ito. So, calculate nyo daw yung equilibrium constant for the following reaction given ang ating temperature na 298 Kelvin and yung ating standard Gibbs free energy na negative 33 kilojoules. So, meron tayong formula na Ln K is equals to negative delta G, negative standard change in Gibbs free energy over RT. And then, substitute lang natin yung mga values. So, Ln K is equals to negative 33,000. Kaya yan naging 1,000 kasi naka-kilojoules to. I-convert nga natin into joules kasi yung ating gas R, yung R natin dyan is naka-joule per mole Kelvin. Over yung R natin, which is 8.31, times lang natin sa temperature natin na 298 Kelvin. So, no need to convert yung temperature since naka-Kelvin na siya. And then, cancel lang natin. Yan. So, ang makukuha nyo dyan, itry nyo din, Ln K is equals to 13.325903.1328. Then, pag nakuha nyo na siya, i-equate naman natin tong K. So, magiging K is equals to E raised to 13.325903.1328. Kung ano yung nakuha nyo yung sagot kanina, i-raise nyo lang yan sa E. E raised to answer nyo kanina. And then, ang makukuha nyo value is 612,866. So, pansin nyo ulit sa ating standard change in Gibbs free energy is naka-negative yan. So, mababa yung value ng ating Gibbs free energy. Kaya dapat yung K natin is mas malaki yan sa 1. Sa pagliit ng Gibbs free energy sa paglaki ng ating equilibrium constant. So, ang magiging conclusion nyo dyan ay mostly product. Ito. So, it lies to the right ang kanyang graph. Nagigets ka na habol nyo? So, meron tayong N. Yung iba na habol? Opo. Okay na? Inilipat ko na. Okay, ito naman. So, calculate the equilibrium constant for the following reaction at 464. So, ito yung sample na ang ating Gibbs free energy is nasa equilibrium. So, ilagay lang natin, substitute lang natin yung mga value niya. Sa Ln K is equals to negative delta G over RT, which is yung ating change in Gibbs free energy is 0. And then, over 8.31 times yung ating temperature na 464. So, magiging 0 lang yan since yung ating numerator kanina is 0. Okay? Then, after nyan, hindi pa kayo tapos dyan kasi LNK lang yon. Pagka LNK, i-equate nyo na siya papunta para makuha nyo lang yung value ng K. Wala na yung LN. So, K is equals to E raised to 0. Try nyo sa calcul nyo yung E raised to 0. Ang makukuha nyo dyang value ay exactly 1. Tama? Opo. So, kapag yan ay nag-eksakto sa 1, ang ilalagay nyong conclusion ay neither reactants or products. Neither reactants or products. Okay? Next. Ayan. Ito naman is given niya is 1,000 Kelvin ang temperature. And then, makikita nyo na positive ang kanyang Gibbs free energy. Dapat, i-assume nyo na agad, i-conclude nyo na agad kung positive or kung malaki ang ating Gibbs free energy, magiging mababa ang value ng ating equilibrium constant. So, let's check kung mababa nga ang value ng ating equilibrium constant dyan. So, gamit yung ating formula na LNK is equals to negative standard Gibbs free energy over RT is equals yan sa negative 106.5. Since naka-kilojoules pa yan, hindi dapat ganyan ang magiging sagot dyan. So, dapat magiging negative 106,500. Tama? Tama ba? Nagets niyo ha kung bakit ko kino-convert yan? Kasi naka-kilojoules po ang ating Gibbs free energy. Which is dapat siya is naka-joule lang. Kaya tinimes natin sa 1,000 para
cancel tayo ng unit. Kasi yung gas constant na R natin is naka-joule per mole Kelvin. Okay na? So, meron tayong 106,500 over 8.31 times yung temperature natin na 1,000 Kelvin. So, ang makukuha natin dyan sagot is negative 12.815884 Tama ba? Hinatas din yung tama. Okay, do you have any questions sa mga sinolve natin ngayon? Yes po, ma'am. Parehas. Same lang. Do you have any questions po? So, kapag nakuha nyo yung sagot nyo, erase nyo lang ulit yan. So, K is equals to erase dun negative na answer nyo kanina. Negative dun sa answer. So, ang magiging value ng K natin is 0.000027177 or di kaya 2.71727 times 10 raised to negative 6, which is yung ating equilibrium constant natin ay align dun sa kaninang sinasaulo natin na table. Sa pagtaas ng ating Gibbs free energy, sa pagbaba dapat yan ng equilibrium constant. Mapapansin nyo naman na ang sagot natin is naka-raise yan sa negative 6. Ibig sabihin, 0, yung mga nasa unahan yan. So, yung K natin, magiging ganito yan. So, ang ating i-conclude dyan, mostly reactant yan. And then, saan maglalay ang kanyang graph? Pagka mostly reactant, saan maglalay ang ating graph? Equilibrium lies to ano? Okay, wala na po ano, so you may start Lies to? again. The left po. Okay, left. 75, Okay, kapag ka mostly reactant, maglalay yan to the left. Then kapag ka product, to the right yun. Okay, naintindihan? same way, So, wag na yan. try nyo pa din. Nahabol niyo ba ang discussion natin? Nagets yung pagkuha and yung relationship ng ating equilibrium constant at saka Gibbs free energy. Basta, guided naman kayo sa mga sample problems that we have May tanong ba ang iba? sinama ngayon kasi kaya naman sa oras. Resolution na naman po dyan, no? May tanong? Try to read it, solution, and So, kung kayo'y wala ng tanong, practice na kayo i-dismiss ko na agad kasi hanggang dito lang naman ang ating discussion. Pero, mag-a-announce pa rin ako kay Mayo kung ano yung mga gagawin ko, pagagawa ko. Ibibigay ko na rin ang inyong problem set this week. Papagawa ko na rin yung problem set this week para pagpasok nyo next week, may papasa nyo na sa akin at matchatchagan ko na din agad. Okay? So, para sa padulo, hindi na ako makakadagdag pa sa gawa nyo. Kasi yung iba, possible dyan is medyo padulo pa magpapagawa or magpapapasa ng requirements. Eh, alam ko naman na dun pa lang din kayo gagawa kapag malapit na ang pasahan. So, sa akin, magpapagawa na ako ngayon ng PSET and then next week ang pasahan. Sasabihan ko na lang si Mayo dun sa papagawa ko. Okay? Tanong pa? May meeting po tayo bukas, ma'am. Wala na. Sa umaga, wala. Mag-ano muna kayo, review or pahinga. Okay po, ma'am. Thank you. Wait lang, Mayo, napindot ko ba yung attendance ko? Mayo, may sesend ako sa iyo na makeup class and then makikipasa sa kasi naipapasa ko pa. I-signature ng mga kaklase mo. Tapos kung ano pinasa ko sa iyo, dapat ganun lang din yung laki niya. Okay po. Sige. 8 lang. O siya, sige na. Goodbye na, Owan. Bye, nga. Thank you po, ma'am.